Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Alright, magandang araw na naman. Nandito na naman tayo at pag-usapan na naman natin itong problema ni Vice Ganda na lalong lumalala. At tila ba'y palagi na siyang laman sa utak ni Senator Marcolita. Na ngayon ay tinitira na naman siya at ginawang example. Dahil nga, itong si Vice Ganda ay isa sa mga endorser na mga gambling online, no? Ito, papanoorin natin itong si Senator Marcolita. Ang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor nung isang concert. ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Ako po. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Nako, sira ulo daw si Vice Ganda. Alam naman natin mga kababayan no, kung sino talaga itong pinag-usapan nila na isang endorser na sira ulo na kung magbigay ng tinatawag nating jokes ay nakakasakit ng ibang tao. Nakakasakit ng kapwa, 'di ba? Kapwa Pilipino. Okay, tika lang. Tarungin natin itong ating video, no? Sige, tuloy natin. Diba? Oo nga, tama. Okay, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of Comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping daldal. Alam niyo mga kababayan, ngayon ko lang ito napansin, no? Dati-dati, naging idolo natin itong si Vice Ganda dahil binaliwala natin yung totoong epekto at totoong jokes niya. Hindi natin inaalintala, hindi natin napansin na ito palang mga jokes ni Vice Ganda ay nakakasakit pala ng kapwa natin, di ba? Iba kasi ang kanyang komedya sa komedya ng mga classic comedy, no? Yung mga si Comedy King Dolphy, salita lang yung sa kanya pero natatawa ka na pero hindi nakakasakit ng kapwa artista, kapwa tao, hindi. Hindi kagaya kay Vice na laitin niya ang pagmumukha ng isang tao or yung mga kapansanan or yung mga kapintasan ng kanyang makasalamuha. Hindi natin napansin yon na iba pala ang kanyang jokes sa dating mga jokes kagaya nila ni Panchito, nila Andrew E. Yung kay Andrew E, napansin ko, sa kilos yun matawa ang tao. Yung nadapa or yung nahulog sa putikan or basta ganon. Yung mga kilos ni Andrew E, matatawa ka sa kilos, hindi sa salita. Pero may sasalita rin, pero konti lang. Itong kay Dolphy, madalas nasa salita niya nasa bibig niya ang kanyang joke. Kagaya rin kay Vice Ganda, nasa salita pero masakit pakinggan. Dahil namiminta siya okay lang kung wala siyang kapintasan din sa kanyang sarili. Kaya ngayon lang natin napansin na itong palang way ng pagbibigay ng joke ni komedya ni Vice Ganda nakakasakit pala ng kapwa. Tapos yung kanyang maiba pa na style niya, yung pabalang na sagot o pabalang na tanong, natatawa tayo. Ang hindi natin napansin na marami na pala ang na-impluwensya ni Vice Ganda.
maraming kabataan na ganun na magsasagot sa mga malalaking tao. Excuse me po. Hindi na natin napansin na yung mga way of questioning, way of yung hindi ko na nalilito tayo eh. Kagaya ng pagsagot-sagot ni Vice Ganda sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga contestant, pabalang. Ngayon, marami ang gumaya sa kanyang mga kabataan. Naalala ko pa na may mga teachers, may teacher na nagpadala ng sulat dahil may estudyante daw siya na ginagaya na talaga si Vice Ganda. Pinilusopo na siya. Yung kagaya ka pilusopo doon kay Vice. Chiquito. Marami. Hindi. Pagpapasaya. Isang lehitimong gawain. Isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Ito si Vice. Wala. Mga kababayan, ito si Vice. Hindi natin mapagkaila na marami ang kanyang napasayang Pilipino. No? Marami talaga. Sa katunayan nga, kaya nga siya sumikat dahil marami ang natutuwa sa kanya at naaliw. May sumasaya sa kanya. May sakit na ginawa siyang pinapanood siya para lang mawala yung stress. Pero paano naman yung sa kasiyahan ng marami may nag-iisang nasasaktan? Dahil ginawang jokes ang isang tao para matawa ang lahat eh. Kuha niyo mga kababayan, mga kabirala. Abang May isang taong halimbawa, may kagaya kay Jessica Soho. Yung ginawa niyang katawanan si Jessica Soho. Maraming tumatawa, maraming sumasaya. Paano naman si Jessica Soho? Yung sa concert ni Vice Ganda na yung sa jet ski, holiday jet ski, maraming tumatawa doon sa venue, doon sa concert mismo. di ba? Maraming sumaya. Maraming sumaya doon. Nagtatawanan sila dahil sa joke ni Vice Ganda na jet ski holiday daw tungkol kay Duterte. Maraming natawa. Ang problema ngayon, marami din ang nagagalit. Pero Maraming nagagalit. Nakatagpo siya ng katapat dahil ang ginawa ng joke ay maraming nagmamahal. At nataon pa na itong ating dating presidente ay nandoon sa dahig. Nakalagpak na, may sakit, matanda na, 80 years old na. Okay lang yun kay... hindi natin masasabi kay Jessica Soho. Yung sa kay Jessica Soho, si Jessica Soho lang ang nasasaktan. May nasasaktan siguro, pero yung mga kaibigan, kapamilya, mga anak, asawa, sigurado akong hindi natutuwa sa ginagawa ni Vice Ganda kay Jessica Soho. Ngayon, nang ginawa ni Vice Ganda kay President Duterte, abay, doon siya nakakita ng katapat. Milyon ang nagalit sa kanya. At hindi natutuwa sa pinagagawa niya na lugmok na itong matandang Duterte, ginawa niya pang katatawanan sa publiko. Hindi lang sa publiko, sa buong Pilipinas dahil itong palabas niya ay naipakita dito na sa social media. So marami ang nakakita, marami ang nagagalit. Naintindihan niyo ba? Paano kung hindi si Duterte ang ginagawa ng ganyan? Paano kung ako? Ni isa walang magalit, matatawa ang marami. Dahil hindi niyo man ako kilala, walang nagmamahal sa akin. Salamat na lang ay tinira niya si Duterte. Para naman matauhan siya at mabago ang kanyang pananaw. Mabago ang kanyang pananaw na mali pala ang kanyang ginagawa. Mali.
Tapos, ewan lang natin. Dahil dyan siya kumita eh. Baka hindi niya i-change ang kanyang attitude or yung way niya sa pagpapatawa. Oh, diba mga kababayan? Kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun? Hindi malinis ang pera ni Vice Ganda dahil at the expense of others, nagkakapera siya pero may naapakan siyang tao. Yung kanyang pamumuhay, pinanggalingan ng kanyang kayamanan ay galing sa pananakit ng damdamin. Oh, yun ang tama doon. Ang maraming pera, kung ano ang nasa kay Vice Ganda ngayon, na kanyang tinatamasa, yung mga bilyones niya, bilyon naman siguro or milyon, galing yon sa pananakit ng ibang tao. Hindi sa physical, pero sa damdamin. Mas masakit siguro yun kasi walang sugat ang pananakit ng damdamin eh. Okay lang kung sugat na talaga physical, sugat na may hiwa. Kasi gumagaling yon pagdating ng 1 week or 1 month, gumagaling yung sugat na yon. Pero ang pananakit ng damdamin, habang buhay niya yon, dadalhin. At hindi ka makakalimutan talaga ng taong yun, Vice Ganda. Tapos wala ka namang binigay sa kanya ng pera para naman lang share. Halimbawa, pagkatapos ng ginagawa niyang pangalipusta ng isang tao, wala man lang siyang binigay na share doon sa tao. Ito may 10,000 ka kasi kumikita naman ako sa iyo eh. Sa aking pangalipusta sa iyo. Ito ang kabayaran, 10,000. O di ba 20,000? Total, sa kasikatan ko ngayon, sa araw-araw kong sweldo, maliit lang yan. Kumikita ako sa iyo eh. Di ba? Dapat ganon. Hindi wala. Libre talaga. Libre talaga ang ginagawa ni Vice Ganda. Wala man lang siyang binigay na pakonsuelo doon sa kanyang mga sinaktang mga puso. Ika nga. Napakaswerte naman niya. Ginagawa niyang negosyo ang pananakit ng damdamin ng isang tao. No? Kunting joke lang tapos ayun. Pinapalo na siya lahat ng mga Pilipino. Ang lahat maraming uma-idol sa kanya. Dahil pambihira lang ang kanyang talent eh. Hindi kagaya ang kanyang talent kina Long Mejia, nila ni Brad Pitt, yung si Isko. No? Ang sarap dumaldal dito. So, patuloy natin si Senator Marcolita. Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Malayo ang kanyang example na Pareto. Sinadya lang talaga nito ni Senator Marcolita na saglitan yung issue kay Vice Ganda. Dahil mantakin mo, sinali pa ito si Marcolita sa joke ni Vice Ganda. Sinabi ni Vice Ganda, tingnan nyo nga yung pagmumukha ni Marcolita. Hindi ba matatawa kayo? Ano kaya ang nakakatawa dito sa pagmumukha ni Senator Marcolita? Hindi naman ito kabayo. Hindi naman mukhang kabayo. Hindi naman mukhang unggoy. Simpleng pagmumukha lang naman. Pilipinong-Pilipino. Natural ang kanyang beauty. Wala talagang, iwan ko kung bakit sabi ni Vice Ganda na matatawa tayo dito sa pagmumukha ni Senator Marcolita. Kaya nagagalit itong senador na ito. Iniisip niya,
Ano kaya yung nakakatawa sa akin? Ha? Tapos, nagdududa na talaga tuloy ito siya sa kanyang pag-iitsura ngayon. Hindi niya maintindihan kung ano ba... Nako, Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? doon kasi siya sumikat at doon siya doon na-discovered ang kanyang talent. Yan ang pamamaraan niyang pagpapatawa niya. Oo. Nako. Kung sa simula pa lang ay natirada na itong si Vice Ganda, hindi sana ito sisikat. Ngayon lang, nakatisod siya ng malaking tao at maraming nagmamahal na si Presidente Duterte. Yun. Dito niya matitikman ang hagupit. Hagupit ng pagmamahal ng mga anak sa isang ama na nagsasakripisyo. Sinasakripisyo ang kanyang sarili para sa mga anak niya. Tapos may tumitirang isa sa mga anak niya. Kasi anak rin naman ni Duterte itong si Vice Ganda dahil isang Pilipino lang naman ito. Isang Pilipino din naman ito. Suwail, tinitira niya ang tatay ng Pilipino. Ayon. Siguro pwedeng tanungin Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan. Yun Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Ayun nga. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina Ang katapus-tapusan lang yan dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo. Ano man ang profesyon natin. Magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging... Okay. Parang lumalayo na sa issue natin ng tungkol kay Vice. So, yun Anong masasabi nyo rito sa sinasabi ni Senator Marcolita na itong si Vice Ganda ay may problema sa kanyang sarili dahil hindi niya alam sa kanyang sarili kung babae siya o lalaki or yun. I-comments na lang yun sa ibaba at pag-usapan natin. Please comments down at pag-usapan natin.